Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat na YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na ta with evidence. Ako, trending na trending pala ito ngayon sa Canada. Tapos, kaloka no? Parang nakakahiya. Nakakahiya maging Pilipino knowing na parang tuta tayo. Bakit? Ginawang tagapayong ang presidente ng Pilipinas. Oo, kabibig. Because of this video ba, makikita natin na talagang tuta. Ginawang tuta ng Prime Minister ng Canada na si Mark Carney, si BBM. Habang ano sila ba na I don't know kung anong ginagawa nila, naglakad-lakad, punta sa mga establishmento or kung saan, si BBM ang taga hawak ng payong ni Prime Minister. Hala, oy. Ano kaya masasabi ni Lisa Marcos na yung asawa niya, oh, tagapayong pala ng Prime Minister ng Canada. Eh parang nakakahiya. Sa ano ba sa ating pananaw ha, opinion ko lang 'to. Parang ano lang, parang for the sake of pag-uusapan si BBM na may magandang investment na papasok sa Pilipinas, eh kailangan niya maging tuta sa Prime Minister ng Canada para meron siyang masabi sa SONA niya o malapit na pala ang SONA ni BBM, no? So, kailangan talagang magkolekta siya ng mga gandang sasabihin niya, magagandang achievements na pwede niyang, ano ba, ipanghambog sa mga tao. Last time, nanghambog siya ng flood control projects niya, eh, ilang araw lang, binaha, nawala. Ngayon, the next SONA, sabi niya, may makukulong sa flood control. Eh, meron nga ba? Eh baka tanim kaso lang. 'Di ba kabibig? So eto kabibig, ang pinag-uusapan ngayon na parang nakakahiya. Nakakahiya talaga. At the same time, marami ngang OFW hindi tanggap si BBM sa anong tawag doon? Sa Canada. O ito ha, ipakita ko sa inyo ha kung gaano ba ka galing ni BBM magdala ng payong. Sa Pilipinas, powerful si BBM, pero sa ibang bansa, nako, tuta. Parang ano lang ba, taga-sunod. Oh. Ito kabibig, oh. Nag-uusapan ito kabibig. Ayan, oh. Yan si BBM, oh. Oh, nagdala ng payong. Oh, tagadala ng payong. Mahiya naman kayo sa presidente ng Pilipinas. Oy. Pwede namang merong mga taga PA dyan or kung ano. Pero, ano parang, di ba? Anong masasabi nyo dito kabibig? Okay lang ba? Baka kabibig as a sign of respect sa Canadian Prime Minister, eh si BBM ang nagdala ng payong. Pero dapat sana ang taga-Canada ang maging hospitable kay BBM. Eh parang naiba, nabaliktad, di ba? O tingnan kami. Tingnan, anong masasabi niyo diyan sa video na yan? Okay na yan kabibig, basta may madalang investment si BBM sa Pilipinas. Hala, ang tanong, meron ba talagang investment? Baka budol-budol na naman yan. Iramdam nyo ba yung mga investment na dala-dala ni BBM sa ibang bansa? Tumaas na ba ang sahod mo? Gumanda na ba ang ekonomiya ng Pilipinas? Marami na ba mga job openings? Ikaw, may trabaho ka na ba? Kung talagang si BBM kasi ang daming lakbay-lakbay outside the country. Tapos pag uwi, sabi niya, madami akong dalang investments, mga pledges. Ang tanong, natupad ba lahat? Eto naman ang komento ng ating mga netizen. Grabe tawa ko dito mga negative 13, parang trust rating ni BBM. No VIP 4 bangag in Canada. Ayos tagapayong. Para sa solicit, payong is the key. Pumunta lang pala ng Canada para gawing tagapayong. Lahat gagawin para makautang lang. Bagay na bagay sa kanya. Komento to ng mga netizen ha. Taga-monitor dito, taga-payong doon. Di ba nakakahiya? Bagay naman, bagay man. Bagay, naging bodyguard. Katutuwa talaga siya Kala niya welcome na welcome siya dyan nagmukhang ewan lang. Medyo nakabawi din tayo dito konti. Comedy talaga to kahit saan nagpunta. Taga-payong, yun ang mga komento ng ating mga netizen after na panood itong video na trending ngayon na si BBM ay taga-payong. Pero yung iba, mga supporters ni BBM, sabi naman, BBM shows, tawag dito, sportsmanship, gentleman,
responsible, and respectful. Sabi nila, oy, respectful? Talaga? Kumusta ang flood control? Eto kabibig, pakinggan natin ang ating mga kapwa Pilipino na gigil kay BBM kabibig. Eto, nasa ba yun? Nakita ko lang yung gigil siya kay BBM kabibig. Grabe. Hindi natin maipinta ang pagmumukha ng ating mga kapwa Pilipino na gigil kay mga OFW sa Pilipinas, sa Canada. Ito, tingnan natin ha. Ginagawa namin to, itong rally na to because hindi na namin masikmura kung anong nangyayaring mga corruption at katiwalian sa Pilipinas. Wala man kami sa Pilipinas, pero dito sa Canada, hindi namin papayagan na naglalamyerda at nagpapakasaya itong habang naghihirap ang buong Pilipinas. Giit ng ilang nakapanayam na matagal nang naniniraan sa Canada, karapatan ng mga Pilipinong nagpapadala ng remittance at nagpabayad ng buwis na malaman kung saan napupunta ang kaban ng bayan. I've been with DPWH for 23 years. Galit ako sa gobyerno dahil sa pagnanakaw. Tingnan nyo ito, oh. It is a total of 1.6066 trillions na punta sa iba-ibang walang kwentang ginagamit na pera. So saan ito napunta? Kaya yung trust rating niya naging negative 15. Andito kami ngayon, officially calling for Mr. Marcos Jr. to resign. We deserve better president. Under your watch, the corruption is flooding in the Philippines. We want to know, where did you bring the money? Where are the money from flood control? We cannot let this President Bongbong to be just spending our money, tapos tayo dito, trabaho ng trabaho, padala ng padala sa Pilipinas, pero siya nagpapasarap ng buhay. Mahiya ka naman. Shame on you guys! Ito naman ang sagot ni BBM ha, tungkol sa flood control. Ito. Inawanan lang tayo. At kung hindi ko sinabi yung sinabi ko sa SONA, wala tayong pinag-uusapan na ganito. I'm the one who exposed all of this. And I'm the one I'm the only one that has started to do anything about this. Bakit? Ang mga nakaramba na Pangulo, may nakita ba kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang finish na account? Meron ba silang mga investigation na ginawa? Wala. Sa akin lang. Tapos sasabihin, ako daw ang may kagagawan. Kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko? Diba? That makes absolutely no sense. So, grabe yan, siya lang nakaisip ng word na racket. Siya lang nakaisip ng word na racket ha, coming from his mouth. Take note, coming from the president's mouth about racket. Meron bang nakaisip na racket ang flood control? Grabe, trilyones na pera na gawing racket? Wow. Is it as selective justice? I'm sorry? Selective justice. What about selective justice? Pinipili lang daw yung mga kinakasuhan, yung mga iniimbestigahan. No, from the time that we formed the independent commission, sinabi ko, we'll just follow the evidence. And we'll continue to do that. Yun kabibig. Tinawanan lang kayo ni BBM, Diba? Tinawanan lang kayo ni BBM. Ito, Klaro yan, ha? Klaro yan, ha? Sinabi ni BBM na siya ang nagpakulong, ha? Klarado yan. So, ibig sabihin, kasabwat niya ang ombudsman. Ang tanong, ha? Pinipili mo lang, Mr. President, yung ipapakulong mo. Tama. Yung mga kalaban mo. Tama. At ang tanong, kasama ba si Marcoleta sa mga nagnakaw sa flood control? Ang kaso ba niyang plunder ay may kinalaman sa flood control? Wala. Yung anak mong si Sandro Marcos na may mga anomalya doon sa kanyang distrito sa inyong lalawigan mismo, naimbestigahan ba? Naipakulong ba? Wag niyo sabihin na walang ebidensya. Meron kaming ebidensya. May ebidensya kami ng mga substandard, ng mga hindi tapos, ng mga doble-doble ang pondo, yung mga pinondohan na wala, na ghost project. Meron. Pero inimbestigahan ba yung anak mo? Hindi. Yung sinasabing nagbigay ng pera sa'yo, si Bersamin, si Ulaybar, naimbestigahan ba yung mga yon?
ikaw, inimbestigahan mo ba yung sarili mo? Tinuturo ka na ikaw mismo na kinabang. Inimbestigahan mo ba? Yung mga nasa kongreso ng mga kontraktor, naimbestigahan ba? Naipakulong ba? Bakit sa mga kontratista, diskaya lang ang pinag-iinitan mo? Tama. Dahil ba sinabi niya na involve yung pinsan mo at si Saldico at itinuturo ng dalawang ito, nakasabwat ka? Tama. May Tuluyan punto. mo na yung pinsan mo, kasuhan mo na, pakulong mo na ng plunder, nang magkaalaman na kung sino ang ituturo ng pinsan mo Correct. na nagnakaw ng pondo ng bayan. Hindi ibig sabihin, Mr. President, na ikaw ang nagbulgar, ikaw ang nagpakulong, ikaw ang nagsabi na mahiya naman kayo, na hindi ka kasabwat. Correct. It does not guarantee, bobo lang ang maniniwala sa iyo Correct. na nagsasabi kang hindi ka kasali dito dahil ikaw ang nagbuko. Huwag mong Correct. paikutin ang utak ng mga Pilipino, sir. Mhm. Hindi ibig sabihin na ikaw yung nagbulgar, hindi ka na Kasabwat. sangkot dito. Correct. Dahil kahit anong isipin, Mr. President, ikaw ang nagre-release ultimately ng pondo. Ikaw ang nag-a-approve ng budget. Correct. Alam na alam mo na kargado yung 2025 national budget ng insertions. Kargado ng unprogrammed appropriations. Bakit mo pinayagan? See? Yan ang tanong. Kung hindi ka kasabwat, dapat noon pa lang sa Sinabi. pagpirma mo ng budget, sinabi mo na Mm. para hindi ka na pagdudahan. Correct, mga sinabi ni- kabibig. Correct, mga kabibig. Tama. Hindi katulad ni BP Sara. Tingnan si BP Sara ngayon, ha? BBM, wala kang ganito kay BP Sara. Si BP Sara hindi tagapayong. Wala ka ganito. BP Sara talaga ang merong ganito, di ba? Si BP Sara, ha? Pagtatawanan ka lang namin kasi si BP Sara. Ang galing. Straight in 4 years row. Galing. Unmodified. Ikaw kaya ito? Mga kababayan, gising! Gising sa katotohanan na pilit nilang tinataguan. Correct. Nitong mga nakaraang buwan, walang ginawa ang mga kritiko kundi mag-ingay, mag-imbento ng kwento, magkalat ng fake news at chismis sa social media. Sabi nila, may anomalya raw sa Office of the Vice President. Sabi nila, hindi raw transparent ang paggasta. Pero ngayon, nasaan ang inyong mga ingay? Nasaan ang inyong mga matatalas na dila? Isang malaking sampal ang inilabas ng Commission on Audit o COA. Isang opisyal na dokumento na tuluyang nagpatahimik sa mga mapanirang script ninyo. Pero para sa mga hindi nakakaintindi o sadyang nagbubulag-bulagan dahil sa kulay ng politika, pakinggan ninyong mabuti. Ang Office of the Vice President ay opisyal na nakatanggap ng unmodified opinion mula sa COA para sa calendar year 2025. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ang pinakamataas na audit rating na maaaring ibigay ng gobyerno. So ibig sabihin mga kababayan, ang lahat ng talaan ng pananalapi, ang bawat sentimo at ang bawat transaksyon ay patas, tumpak at sumusunod sa pinakamahigpit na accounting standards. Ngayon, tanungin natin ang mga kritiko. Kung talagang may korupsyon, bakit COA na mismo ang nagpapatunay na maayos ang libro? Kung may itinatago ang ahensya, bakit ito naging desisyon ng mga independenteng auditor? 4 na sunod-sunod na taon. Hindi isang beses, hindi 2 beses, kundi 4, 4 taong sunod-sunod. May mas higit pa ba sa ganyang uri ng integridad sa pamamahala? Sige nga. Magpakita kayo ng Wala. ibang ahensya na may ganyang kalinis na track record bago kayo mag-ingay sa internet. Correct. Ang problema sa mga anti-DDS at mga bayarang kritiko, hindi ninyo matanggap ang katotohanan kapag hindi pabor sa inyong naratibo. No? Kapag ang COA ay naglabas ng paalala o administratibong obserbasyon, ginagawa ninyong piyesta sa balita at sisigaw kayo ng korupsyon.
Pero kapag ang pinakamataas na rating ng integridad ang ibinigay ng COA, bigla kayong nagkakaroon ng selective amnesia. Oh, bigla kayong nawawala sa eksena. Ang tawag dyan ay desperation. Desperate. Ang pag-atake sa Office of the Vice President ay malinaw na ingay politika lamang upang takpan ang mga totoong kakulangan sa ibang dako ng pamahalaan. No? Sinusubukan ninyong gibain ang isang institusyon na patuloy na naglilingkod at nagpapakita ng tapat na pamamahala sa pondo ng bayan. Pero ang katotohanan ay parang langis sa tubig, mga kababayan. Kahit gaano ninyo kalabuin ang issue, lulutang at lulutang ang linis ng paggasta kapag ang COA na ang nagsalita, mga kababayan. At para sa pagtatapos ng ating vlog ngayon, nais ko kayong iwanan ng isang napakahalagang talata mula sa banal na kasulatan. Ayon sa Lucas chapter 12 verse 2, there is nothing concealed that will not be disclosed or hidden that will not be made known. Anong ibig sabihin yan? Walang natatago na hindi maihayag at walang lihim na hindi malalaman. Ang kahulugan ng bersikulong ito, mga kababayan, ay napakasimple, ngunit napakatindi. Maaari niyong subukang baluktutin ang katotohanan sa pamamagitan ng propaganda. Maaari kayong magtapon ng putik araw-araw upang sirain ang reputasyon ng tapat na pinuno. Ngunit ang Diyos, mga kababayan, at ang panahon ang magpapakita ng tunay na kulay ng bawat isa. Ang 4 na taong unmodified opinion ng COA ay patunay lamang na ang katotohanan ay hindi kayang itago ng anumang ingay o paninira. Ang tapat na serbisyo ay mananatiling tapat at ang mga sinungaling ay tuluyang mapapahiya sa takdang panahon. Tama. So, mga kababayan, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-comment ng inyong mga saloobin sa ibaba para makirig ang mga anti-DDS. Charis, joke. In fairness, si Eda Arabis, i-follow nyo po si Miss Eda Arabis kasi ang galing niya mga komento niya, kabibig. Congratulations, Miss Eda Arabis, ang galing mo. I-follow natin si Madam Eda Arabis. O, diba? Follow nyo na ba? Hindi pa i-follow nyo na si Madam Eda. So yun lang po, kabibig, ang ating Lebak-Lebak for today. Remember, BBM is ginawang tagapayong, pero si BP Sara, straight in a 4 years unmodified opinion sa COA. Ang galing! Versus tagapayong. Yun lang, kabibig. Bye everyone! See you next time!